May panibagong pananakot na ginagamit ngayon mga kapatid, itong Chinese Embassy. At sabi nga rito sa Bilyonaryo News Channel, the Chinese Embassy in Manila warned that escalating political rhetoric against Beijing's envoy could jeopardize millions of Filipino jobs as tensions flare the new over calls to replace China's ambassador. So nakahanap ngayon sila mga kapatid ng bagong ipantatakot sa Pilipinas. Pag-usapan natin to mga tol, samahan ninyo ko. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat mga kapatid. Welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. I hope nakasubscribe ka na dito po sa ating YouTube channel. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating FB page, syempre sana huwag mong kalimutan mag-follow and like. So eto na nga mga kapatid, dahil naglipa na rin yung mga trolls at mga pro-China sa social media na nagsasabing, sige, awayin ninyo China, agarahin ninyo. Anong gagawin ng ating gobyerno kapag nawalan ng trabaho ang mga OFW yung nagtatrabaho sa China, sa Hong Kong at sa ibang mga lugar na kontrolado ng China? Eto na nga mga tol, ginagamit na ngayong panakot ng Chinese envoy etong ganong klaseng, ano ba matatawag natin doon? Ganong klaseng banta mga kapatid. At tulad nga nitong nakikita natin sa post mula rito sa Bilyonaryo News Channel. Ayan o, Chinese envoy warns job loses if diplomatic ties with PH deteriorate, o kapag lumala daw mga kapatid. So anong gagawin ngayon? No? Tanggapin na lang ba? Tanggapin na lang ba mga kapatid? Sa kanila na lang yan. Sige na, ganun na lang. Para matigil na. Kasi mga kapatid, kung sasabihin natin pakikipag-usap tayo sa kanila, wala pa rin mangyayari doon. Bakit? Kasi ang kailangan magbago rito, yung pananaw nila na ang West Philippine Sea o etong 200 nautical miles exclusive economic zone na kung saan nandoon yung mga barko nila ay hindi na sa kanila. Yun ang kailangan mangyari para magkaroon dito ng kaayusan. Kasi kung patuloy lang makikipag-usap ang Pilipinas sa kanila, habang sinisindak, pinapalayas yung ating mga barko, paulit-ulit lang din talaga mangyayari to. Maliban na lang mga tol, maliban na lang kung mapapalitan ng ating presidente na magiging tuta ng China at magiging sunod-sunuran sa China at ibibigay na lang lahat ng gusto ng China, o malamang hindi maaapektuhan yung trabaho katulad nung pinantatakot sa atin ng China, hindi maaapektuhan yung trabaho ng ating mga Pilipinong OFW o ng iba pang mga Pilipino. At the same time mga kapatid, mawawala na sa atin yung ating soberanya. O pili kayo mga tol. No, tanggapin na lang natin yung pananakot nila o patuloy nating ipaglaban yan. Ano sa tingin ninyo mga kapatid? Ako, yun lang naman ang komento ko di ba? So ngayon, meron tayong isa pang balitang panonoorin. Mula naman dito sa GMA News, kakasuhan umano ng treason o pagtataksil sa bayan ni Senator Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Carpio dahil sa isinulat nitong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay sa teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. So, alamin natin mga kapatid kung ano ang magiging ang naging sagot ni retired Senior Associate Justice Carpio dito sa sinasabi ni Senator Rodante Marcoleta na pagtataksil mga kapatid sa bayan. Samahan ninyo ako, panoorin natin tong balita. Kakasuhan daw ng treason ni Senador Rodante Marcoleta si dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio dahil sa isinulat itong desisyon sa isang kaso noong 2011 kaugnay ng teritoryo ng Pilipinas. Sinagot naman siya ng retiradong mahistrado. Nakatutok si Mav Gonzalez. 24 oras. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Pumayag siya sa argumento ng gobyerno na paliitin na lang natin ang territorial sea sapagkat makakakuha na tayo ng ganansya sa ating
exclusive economic zone. Yung sinasabi rito ni Senator Rodante Marcoleta, dati daw mas malaki ang ating territorial sea. Ano ba ang kinaibahan ng territorial sea at saka doon sa exclusive economic zone? Doon sa territorial sea, mga kapatid, meron tayo dong sovereignty. At teritoryo mismo natin yon. Hindi yun pwede basta-basta pasukin ng ibang bansa, hindi pwede basta-basta dumaan doon ng kahit na sino mang barko nang hindi nagpapaalam sa Pilipinas. Pwede tayong mang-aresto. Kumbaga, kung ano yung batas natin dito sa lupa, dito sa kalupaan sa Pilipinas is nag-e-extend yon hanggang doon sa territorial sea. Bagamat walang lupa yon, dagat yon, pero teritoryo natin yon, mga tol. Gets ninyo? Dito naman sa exclusive economic zone, wala tayong ganong klaseng batas. Limitado lang yon, mga tol. Meron lang tayong karapatan na mangisda, karapatan na kunin yung ating mga natural resources dyan na basta para sa ating ekonomiya, mga tol. No? So dati daw, malaki ang ating territorial sea. No, pero ang nangyari, mga kapatid, sabing ganon ni Senator Rodante Marcoleta, pumayag daw si dating Senior Associate Justice Carpio na paliitin na lang yung ating territorial sea at currently, mga tol, meron tayong 12 nautical miles. Meron tayong 200 nautical miles, mga tol, pero hindi ganon ganap yung ating batas. Hindi tayo basta-basta pwedeng mang-aresto na lang basta. Hindi tayo pwedeng, kung ano yung pwede nating gawin dito sa territorial sea natin, limitado lang yung pwede nating gawin doon sa exclusive economic zone natin. So dahil nga dito, mga tol, ito yung gagamitin ni Senator Rodante Marcoleta para kasuhan daw ng treason o pagtataksil etong si dating Supreme Court Senior Associate Justice Carpio. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Ito yung sabi niya. Lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea yun. Ibig sabihin parte ng ating territory, yung maritime rights. Limited lang yon, economic rights lang yon. I charge him treason for this. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Sabing ganon. Makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands. Ang puting bahagi, nakamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas, na bahagi ng karagatang walang may-ari. Ito paulit-ulit na rin to, mga tol, pinaliwanag, maging DFA nagsalita na rito. Hindi natin teritoryo ang Pag-asa Island dahil lamang nasa loob ng West Philippine Sea o ng Exclusive Economic Zone kasi hindi dun yun nakadepende. Okay? Again, mga kapatid, uulitin ko lang din yung explanation ng ibang mga nagsasalita na yung pagiging teritoryo natin dito sa Pag-asa Island o sa ibang bahagi ng KIG ay hindi nakadepende kung nasa loob man yan o nasa labas ng ating exclusive economic zone. Teritoryo natin yon dahil una, kinikilala ng international law at mas matimbang para sa international law yung effective occupation. Ang ibinibigay ngang example, mga kapatid, na parang ganito rin is yung halimbawa yung Guam at saka yung Hawaii na nasa labas din naman ng 200 nautical miles exclusive economic zone ng Amerika. Pero bagamat nasa labas yon ng exclusive economic zone ng Amerika, since meron nga silang effective occupation doon, kontrolado nila yon, sila ang nagmamay-ari nun. Ang pinagkaiba nga lang, walang ibang claimant yon, mga tol. Wala silang kalaban doon. Dito kasi sa Pag-asa Island is merong mga umaangkin din. Pero kung sino nga yung merong effective occupation, yun nga yung mas matimbang sa international law. So kahit gaano pa karami ang umaangkin dyan, ang kailangan pa rin nating panghawakan, sino ba ang mas matimbang doon sa international law. So eto, labas na sana yung usapan dito kung nasa loob man yan o nasa labas ng EEZ. Okay? Kasi dito, mga tol, teritoryo na yan eh. Teritoryo na natin yan. Hindi natin dapat i-give up yan dahil ang rason lang natin is nasa labas yan ng EEZ. Hindi kasi ganun yun, mga kapatid, no? Tuloy natin.
Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal kasama sina Justice Carpio at maritime law expert attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit Kumbaga parang halimbawa kung guguhit din ng mapa etong Amerika, doon lang natin lagi sinasample, di ba? Mula doon sa 200 nautical miles nila, hindi naman talaga nila maguguhitan pa pati yung yung Hawaii at saka yung Guam eh. Kumbaga, ang isinabmit mga tol, etong 200 nautical miles, yun kasi talaga yung EEZ natin, Exclusive Economic Zone, dagat yun, okay? Para yun sa karagatan, para yun sa tubig. Para yun sa tubig. Ngayon, ang sabi ng DFA, meron tayong effective occupation dito sa Pag-asa Island o Tito Island at dun sa iba pa mga kapatid, bagamat yun ay nasa labas ng ating EEZ, dahil nga sa atin yun, okay? Tuloy natin. pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands. O di ba? Sinasabi rin naman ni Senator Marcoleta hindi naman daw niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang KIG. So ano pa pinagtatalunan natin dito? Hindi ko rin kasi maintindihan mga tol kung ano pa ba pinagtatalunan dito. 'Di ba? Basta parte ng teritoryo natin yung KIG. Nire-recognize din naman lang lahat yun eh. Nire-recognize din naman ni Senator Marcoleta yan. Ewan ko ba't kasi nagtatalo-talo pa sila eh. Pwede naman tayo magkaisa na lang. O eto basta nasa labas yan ng EEZ natin pero parte pa rin yan ng teritoryo natin. Guhitan natin mapa o eto EEZ namin. O yung tawag dito, ang problema lang naman natin mga kapatid sa China is yung 9-dash line nila. O hindi natin kinikilala yung 9-dash line nila. Hindi rin yan kinikilala ng international law. Di tapos na sana problema natin. Nagkakaisa tayo. Ang tinututulan natin mga tol is yung pagpasok ng mga barko ng China dito sa Pilipinas. Di ba? Dito pala sa 200 nautical miles natin. Pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Yun lang. Dagdag niya sa kasong Magallanes versus Ermita, gusto ni Magallanes na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng Exclusive Economic Zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallanes, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. O yun lang. Yun na yung sagot ni Carpio mga tol. No, yun yung sagot ni retired associate justice. Kaya ganun ang ginawa nila kasi malamang matatalo talaga ang Pilipinas pag ganun ang ginawa niya. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522 noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Para sa Ako, ito opinion ko mga kapatid. Total, tayo pare-pareho naman Pilipino rito. Hindi natin kasi dapat pinagdedebatihan mga kapatid yung tungkol dyan. Kasi mismo si
Kumbaga, nagkakaisa naman itong dalawa eh. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Carpio, ang haba ng title eh, no? Si Carpio, di ba nagkakaisa naman si Carpio at saka si Senator Marcoleta na ang KIG is atin. Di ba? Pareho naman sila dun eh. So ano kailangan pagdebatehan dun? Dahil nga dun sa mapa. Ngayon mga kapatid, ito bang IHO, ito ba yung nagdedeklara kung sino yung legal na nagmamay-ari ng isang lugar porket may mapa? Hindi rin naman eh. Kahit i-search nyo pa mga tol. I-research ninyo, walang kapangyarihan na ganun ang IHO. So ibig sabihin, kahit may mapa tayo, nakadepende pa rin yan sa China kung kikilalanin nila o hindi. Eh ito nga 2016 Arbitral Tribunal mga tol pahirapan pa tayong i-push sa kanila yan eh. Pahirapan pa tayong i-insist sa kanila yan eh, di ba? Tapos magdadagdag pa ulit tayo ng panibago IHO na tayo mismo nagkakaroon ng pag-aaway-away dito. Wala talagang mangyayari. Ang problema natin mga tol, 'di ba? Ito na lang isipin na sana nating lahat. Sana ganun din ang isipin ni Senator Marcoleta sa ni Carpio, 'di ba? Hindi sila dapat magtalo. 'Di ba? Dapat tayo rito magkakakampi. Meron tayong 200 nautical miles exclusive economic zone. Para sa dagat 'yon, mga tol, sa dagat 'yon. Ngayon, meron tayong mga isla na nasa labas nun, pero teritoryo pa rin natin 'yon. Hindi na natin kailangan pa i-include 'yon sa 200 nautical miles kasi nga lalabag tayo sa UNCLOS dahil hanggang 200 nautical miles lang tayo, sabi, 'di ba? Ngayon, sige, teritoryo natin 'yon kasi may effective occupation na tayo. Pero wala doon ang issue. Ang issue natin mga kapatid is yung 9 dash line ng China na magpahanggang ngayon is tinutulak nila at gusto nilang kilalanin natin. Yung 9 dash line nila o 10 dash line nila is sumasaklaw maging dun sa malaking bahagi ng West Philippine Sea o ng 200 nautical miles natin at ng ating nasasakupang karagatan na kung saan yung mga barko nila, 'di ba? Nagtatayo sila ng mga artificial island, ginagawa nilang military base. Tapos ang gusto nila dun sa mga artificial island nila magkaroon din ng sariling exclusive economic zone. Na nangyayari mga tol, pinupush tayo ng pinupush paatras ng paatras hanggang sa wala nang matirang dagat sa atin kundi yung 12 nautical miles na lang natin. 'Di ba? Anong klase 'yun? 'Yun ang problema natin. 'Yun ang dapat nating pagtuunan ng pansin kung paano sila kakausapin, kung paano tayo makikipagdialogo sa kanila. Hindi yung tayo nag-aaway-away dito 'di ba? Ewan ko ba dito sa mga to. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.